Mga kababayan, kung napanood ninyo ang nangyari kahapon sa Senado, congratulations! Nasaksihan nyo ang pilot episode ng pinakabagong teleserye ng Republika, Constitutional Crisis Extended Director's Cut. Ito na yata ang pinakamaaksyong pilot episode ng impeachment trial. Sa isang banda, na-impeach sa House si Vice President Sara Duterte. Si Senator Bato, nakipagbardagulan sa Senado. Marami ang nanood. Marami ang nagabang. Marami ang napatanong. At tayong mga ordinaryong Pilipino, dagdag na naman ito sa listahan ng mga problemang hindi naman natin in-order. Ang Pilipino nasa krisis na. Dinagdagan pa natin ng another constitutional crisis. At linawin ko lang wala akong pake sa motibo ng bawat kampo. For all I know, partido ang priority nyo, hindi ang Pilipino. Kasi kung talagang Pilipino ang priority ninyo, baka naman hindi ganito ka-chaotic ang palabas. Hindi yung ang taong bayan naghahanap ng murang bigas, stable na trabaho, matinong pamasahe, kaunting dignidad. Tapos ang napapanood ay season finale ng ego ninyo. Marami pa rin nanonood sa inyo. Habang nakasiksik sa jeep, habang kumakain sa karinderya, habang nagpapapawis sa construction, habang nagpapahinga sa bukid, habang umunguya ng pritong galunggong with kamatis, at tinatawanan ang mga kagaguhan ninyo sa taas. At alam nyo kung ano ang masakit? Tinatawanan na lang kayo ng mga tao. Hindi dahil masaya sila, kundi dahil nakakahiya na kayo. At minsan ang tanging depensa ng pagod na Pilipino ay tawa na lang. Mahiya naman sana kayo. Kayong lahat. Wala akong sasantuhin. Pare-parehas kayong comedy sa mata naming mga Pilipino. Pare-parehas kayong clown sa mga kabataang umaasa na magkakaroon ng matinong future ang bansang ito. At kapag sinabi kong clown, hindi ito insulto sa mga tunay na clown. Kasi ang tunay na clown at least may silbi. Marunong magpasaya. May timing. At ito pa ang nakakabwisit sa lahat. Sa kabila ng lahat ng mga kagaguhan ninyo, sumisweldo kayo ng tama. Ang laki ng sinisweldo nyo. Solid. Walang deduction. Habang ginagawa ninyo lahat yan. Habang ang ordinaryong Pilipino, malate lang ng kaunti, may kaltas na. Habang ang mga manggagawa, halos mabali ang likod, kakakayod, para sa sweldong bitin. Habang ang mga magsasaka, mangingista, driver, empleyado, construction worker, pinipiga ang katawan para may maiuwi sa pamilya. Kayo nasa gitna ng constitutional circus, naka-aircon, naka-microphone, at bayad pa rin ng buo. Amazing. Premium package ang kapalpakan kapag politiko ka. Kasi habang kayo busy sa power play, legal play, media play, sympathy play, ang buong bayan pagod na. Pagod na maghintay. Pagod na nasa gilid. Pagod na maging audience sa drama ng mga taong dapat sana'y nagtatrabaho para sa kapakanan ng publiko. Kaya sana matapos na to. Kung ano man ang priority nyo, tapusin nyo na. Ayusin nyo na. Harapin nyo na. Kasi pagod na kami maghintay. Pagod na kaming nasa gilid. Pagod na kami sa inyong lahat. At huwag niyong sabihin na nakikinig kayo sa boses namin. Kasi hindi talaga. Kasi kung nakikinig kayo,
Mas naririnig nyo sana ang pagod kesa sa yabang. Mas naririnig nyo sana ang gutom kesa sa press conference. Mas naririnig nyo sana ang buhay ng ordinaryong Pilipino kaysa sariling kampo ninyo. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks, kung saan ang pinakamasakit sa politika ng Pilipinas, hindi lang yung magulo ito, kundi habang sila nag-aagawan sa taas, ang bayan ang laging naiipit sa ilalim.